I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga best. Nakaw! Ito, yung dating senador Manny Villar, mga kababayan. Nako po, hindi talaga pinalagpas ng Marcos administration. Bakit kanyo? O ito, basahin ko sa inyo ha. But before that, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. OM goes. Sabi dito ng DCMM, Radio Patrol 630. Ito po ang balita agay. Sabi dito mga kababayan ng DCMM, Radio Patrol 630. 5 hours ago, today is August 21, 2025. Sabi dito mga kababayan, pinatawa ng SEC ng 12 milyon na multa ang Villarlan Holdings Corporation at mga opisyal nito dahil sa huling pagsusumiti ng audited financial statements. Goes. Grabe. Inabot nyo yata ng 10 taon. Hindi naman siguro, no? So, well, dapat sa mga ganitong bilyonaryo, dapat on time kayo. On time kayo dapat. Pagsusumiti ng audit ng financial ninyo. Para na hindi kayo masilipan, di ba? Itong Villar family, ano ito bilyonaryo Oo, mayaman na pamilya ito. Bilyonaryo ito, mga kababayan. So, very, kumbaga, barya lang sa kanila yung 12 million na yan, mga bes, ha? Ayon sa Markets and Securities Regulation Department, bumili ang Villar ng land ng 366.34 ektaryang lupa noong Setyembre 2024 sa halagang 5.2 billion. Grabe! Sa pamamagitan ng pagkuha ng outstanding stocks ng 3 kumpanya. OM goes. Ang yaman naman ito. Sana man lang tumulong kayo sa mga mahihirap nating mga kababayan ko. So I think guys, tumutulong naman sila. I don't know. I'm just saying. Sabi dito mga beswa, ang laki mga bes, 5.2 billion. Sana all mayaman, no? Ayon sa Villarlan, nagkaroon ng delay dahil sa pagbabago ng accounting policy at pagkakaiba ng auditors ng nabiling kumpanya. Baka kalaunan pag-ari na ng Villar ang Pilipinas, mga kababayan. Isa sa pinaka pinaka-bilyonaryo icon ng bansang Pilipinas, pero bawat travel ni Pangulong Marcos Jr., hindi ko po nakikita ito kasama. Ang nakikipagka-operate lang yung si SMC Ramon Ang, Ayala Subel, Mr. Rason, Mr. Tan, ayan, Gokongwe, ayan, Subel, sila lang po yun. At saka si Mr. Manny Pangilinan ng Channel 5, no? Sabi po dito mga beswa, alam nyo, pag mayroon kang obligation, dapat kailangan mong gawin or atupagin, bayaran ang mga tax or anuman ang dapat mong bayaran, kasi importante po yan para hindi masilipan, ano? So dahil dito mga bes, sabi dito kasama sa pinadalhan ng showcase order si Manny tsaka si Madam Cynthia na masungit, Camel, Mark at Paulo Villar na may 10 araw para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat panagutin sa paglabag sa Securities Regulation Code. Okay. Pag nasakutin, daming alibay. Ganun talaga yun. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Agay. So dahil dyan mga bes, pinatawan ng 12 million na multa ang Villarlan Holding Corporation. 12 million, napaka naman yun, barya lang sa inyo yan. So ano po ang kapalagayan nyo? Dapat ba magbabayad ang mga Villar? Of course, dapat lang. Ang laki ng multa, 12 million, parang na lang sa kanila yun parang barya na lang,
Ayan, SEC, 12 billion multa sa Bilyarlan Holding dahil sa late financial statement. Ang bagal-bagal. Ha? Oh, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Ang daming alipores ni Mr. Manny Villar, kaya kayang-kaya niyang gawin na sa loob lang ng isang buwan. Walang reason, no? Walang dahilan dapat. Oh, ayan, 12 million ang multa. Laki ha. Nagbigay ng 10 araw ang SEC para makapagsumiti ng kanilang paliwanag ang mga opisyal ng Bilyarlan. Agay. Sana all mayaman mga kababayan. So yun mga beswa, ang aking pinakalatest updates video. Ito si Manny Villar, malapit ito sa Duterte mga kababayan, no? So sa panahon ni Digong, malamang nagbabayad kaya ito? For sure nagbabayad yan, ano? Hindi natin alam. I'm just saying. So sa Pangulong Marcos Jr., walang hindi pwede hindi magbabayad. Kailangan magbayad. Yan po ang batas. So yun mga kababayan, ano po ang komento nyo dito kay Mr. Manny Villar? Bakit hindi nagbayad ng kanyang financial statement sa takdang oras? Di ba? Ang pinaka-latest updates ko sa inyo. See you again on my next upload. Bye. And baboos. God bless Philippines.